Bali ngayong araw syempre magluluto ulit tayo ng babaunin at saka ng iiwanang pagkain kay Lola. So habang nagluluto ako ng tinola ay kukwentuhan ko na muna kayo. Munti ka na nga akong hindi makapasok kanina sa trabaho kasi naiwanan ko yung endorsement slip ko. Bago pa nga lang kasi ako sa trabaho kaya temporary ID pa lang yung ginagamit ko. At para mabigyan ka ng temporary ID ay kailangan mo muna ipakita yung endorsement slip kasama nung intro letter mo. Ang kaso inalis ko sa bag ko yung envelope which is nandun yung mga papeles ko. Mabuti na nga lang at maaga ako nakakarating sa trabaho kaya naman nakapagpapirma pa ako ng panibagong endorsement slip pero valid lang yon ng 1 day. At bago nga ako makakuha ulit nun ay syempre gumawa muna ako ng letter. Kailangan kasi ng explanation letter kung bakit mo naiwanan yung gamit mo. Sunod naman ay pumunta ako sa consignor para makahingi ng form ng endorsement slip. At bago ka nga mabigyan ay syempre ipapaliwanag mo muna kung ano yung nakalagay sa letter mo. After nun ay pinapunta na ako ng HRD o Human Resource Department para ipasign yung letter na ginawa ko. Pagkatapos nun ay bumalik na ako sa guard para mabigyan na ako ng temporary ID. Pagkatapos kasi ng orientation ko sa August 14 at kapag pumasa ako sa examination ay dun pa lang ako automatic na mabibigyan ng ID. Nakatunayan naganap na nila akong empleyado. Kaya ang hirap talaga pag makakalimutin ka. Pero pagdating sa'yo lagi kitang naaalala. So ayun, mabuti na lang talaga at maaga akong pumasok kasi nakapagpapirma nga ako. Dahil kung saktuhan lang ang dating ko dun sa trabaho ay sigurado late na ako. Hindi kasi pwedeng malate sa trabaho dahil bawat isang minuto doon ay mahalaga. Actually, kahit sa lahat naman ay mahalaga yung oras natin. Pero iba kasi doon sa trabaho namin, which is reasonable naman talaga para sa isang private company. Pero alam nyo, sa totoo lang, yung pagtatrabaho ko ngayon as sales promodizer ay isa rin talaga sa mga pangarap kong trabaho na gustong magawa. Kagaya noon na nag-aayos ako ng mga permits sa dati kong trabaho. Tapos meron pa yung parang office staff, yung pagbabarista na na-experience ko na din, pati sa mga kitchen crew, yung pag-handle ng mga empleyado sa isang production, at ito nga pagpo-promodizer ko sa isang mall ay dati nga mga pangarap ko lang. Kumbaga kapag pupunta kasi ako sa isang mall tapos nakikita ko sila na nag-a-assist, ay parang napasabi ako sa sarili ko na sana balang araw ay maranasan ko din to. Ang pinaka-ayoko ko lang naman na naranasan ay yung iniwan mo ko. Huy, hindi mag-i-emote, hindi ka broken hearted, wala kang jowa. Kidding aside ay masasabi ko pa rin na napakaswerte ko dahil bukod sa natutupad yung mga pangarap kong trabaho ay unti-unti nakikita ko na rin yung landas na patatahakin ko. Bukod doon sa dami ng taong sumusuporta sa akin ay nararamdaman ko na balang araw magiging successful din ako. Kaya naman hindi ko na i-mention lahat kayo na tumutulong sa akin dahil kilala nyo na kung sino kayo. Hindi ako magsasawa na magpasalamat sa inyo lalong-lalo na sa mga nanonood ng mga video ko. At sana samahan nyo pa rin ako hanggang sa dulo nitong mga ginagawa kong pagbablog. At nang pinatikim ko nga kay Lola yung tinola ay okay na daw. Kaya naman hanggang dito na lang. Thank you for watching.